So ngayon mga kaibigan, pag-usapan natin ang outer reality as the print-out of the inner realities. Ako po, si Prof. Energizer Naldo Mascaro. Kaya ako nandito, nagsasalita kasi gusto ko makatulong sa makapanood ng video ito. Ito talaga yung sa buhay natin na nangyayari na hindi alam ng karamihan. Natural, na-discover ko ito sa pagbabasa ng libro, mga libro, hindi lang isang libro yun. Particularly yung libro ni T. Harv Eker na Secrets of the Millionaire Mind. Tinakabasa din ako ng iba pang mga libro. Then, I got the ideas na pinag-isa ko ito sa ganitong konsepto. So, ako na gumawa nitong forma nito. Yung illustration na ito para naman maintindihan ang totoong nangyayari sa buhay natin. Dito sa konsepto ito, ang physical reality natin, yun ang naranasan natin. Yun ang naranasan natin. Meron kayo dito ng physical reality. Ang nakikita mo sa palibot mo, yung bahay mo, yung mga damit mo, yung mga suot mo, yung nakikita mo mga tao sa palibot. Basta yung reality mo sa nakikita sa labas. Kasama na yung katawan mo na nakikita mo ganun ng katawan mo. Physical reality yan. In other words, itong physical reality ito may pinagmulan. May pinagmulan ito. Kaya nakalagay dito, outer reality. Ang outer reality ito yung physical reality. Print out lang siya ng inner realities. Ano yung mga inner realities na yun? Una, yung paraten, mental reality. Kasi habang meron tayong physical reality, may reality din tayo na nag-iisip tayo, di ba? Nag-iisip tayo. Combine yun sa ating physical reality. Kaya nangyayari together. Sabay siya nangyayari, yung mga realities na ito, sabay na nangyayari. Pero isang sigurado, according sa mga experts, na itong physical reality, ito ay epekto ng inner realities. Kasi outer reality na ito. So again, ang pinaka-inner reality, yung mental reality natin, paano iniisip natin, alam na natin ito hindi, conscious man tayo o unconscious, nangyayari ito sa ating palibot. Kaya yung mga nangyayari sa buhay mo ngayon, kung nahihirapan ka, o masagana ang buhay mo, okay ang buhay mo, hindi okay, dahil yan sa inner reality. Kung ano palagi iniisip mo, alam mo man ito hindi, aware ka man o hindi. Okay? So, yung thinking, yun ang mental reality. Nakakapit yun sa ating natawag na physical reality. Kung nasa isip mo, puro isip ng kahirapan, puro hindi kaya gawin yung mga bagay-bagay, nandun yung mga takot o whatever, yun ang mangyayari sa physical reality mo. Because what is in your mind or in your thinking, lalabas yun talaga sa buhay mo. Okay? At yun na na-discover ko na hindi tinuturo sa formal education. Wala ka sa libro makukuha sa formal education, wala ba sa tuturo ng ganito. Ano tuturo ng ganito yung nakaranas? Yung sinulat nila sa libro yung anong pinagdaanan ng hirap na at later on tagumpay sila. Kasi na-discover nila ito. Kaya hindi mo makikita yung libro nila sa mga formal education institutions. No, so, that's the sad story. Pero, ang challenge yan, habang nag-aaral ka ng formal education, kasi kailangan naman talaga yun, dapat matuto ka rin ng mga hindi tinuturo sa loob ng paaralan, yung formal education. Kasi yung matutunan mo sa self-education mo, sa pagbabasa mo ng mga libro, na talaga naman naranasan ng mga millionaires, mga billionaires, ikinarito nila doon kung paano na-achieve yung tagumpay nila, then, yung self-education na nagawa mo, yun ang magpapayaman sa'yo. Magpapaganda ng buhay mo. Tulad dito, na ito pala mentality na nakaka-apekto talaga sa physical reality natin. Kaya nga sabi ni Earl Nightingale, isang magaling na broadcaster noon sa Amerika about success, magaling siya na successful talaga siya na tao. Sabi niya, you become what you think about. Paano pala mo iniisip, yun ang magiging ikaw. Itutuloy natin sa susunod nating video.